Alright mga kapatid, total lagi naman nating pinag-uusapan ng tungkol sa soberanya ng Pilipinas. So pag-usapan na rin natin mga tol yung normal na ating pamumuhay. Dahil maraming mga Pilipino mga tol ang umalma no, doon sa pahayag ng NEDA o National Economic and Development Authority na kasya na daw mga tol ang 21 pesos sa budget meal o 64 pesos sa maghapong pagkain. No, inalmahan 'yan mga tol, lalong-lalo na ng mga minimum wage earner. So ikaw bilang isang Pilipino, hindi ko alam mga tol kung magkano sinasahod mo buwan-buwan o magkano ang kinikita mo araw-araw, lingguhan mga tol, pero ikaw, sang-ayon ka ba doon sa sinasabi ng NEDA na kasya na daw ang 21 pesos o 64 pesos sa maghapong pagkain para hindi ka matawag na mahirap no sa pagkain mga tol. So panoorin natin tong balitang to, UNTV News mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So pag-usapan natin mga tol, yung tungkol sa araw-araw nating pangangailangan. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magsasalita pa sila ng ganun sa atin, na 21 pesos ang kakainin natin. Gano'ng kahirap paano sa kalooban nating mahihirap yon? Buti sila, nakaupo lang, tanga ba sila? Galit na galit si Manang. Marami ang hindi sang-ayon sa pahayag ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi may tuturing na mahirap ang isang Pilipino kung nakakakain siya ng budget na 21 pesos per meal. So hindi matatawag na mahirap ang Pilipino kung nakakakain siya ng 21 pesos budget per meal. Alam niyo mga tol, ito lang sa tingin ko kung bakit nila ganun pinababa. Para lang masabing hindi ganun naghihirap ang mga Pilipino, hindi naghihirap ang Pilipinas. Kasi lahat naman ng tao, mga tol, may 21 pesos eh. 'Di ba? So kung may 21 pesos ka, ibig sabihin hindi ka mahirap. So walang masyadong mahirap dito sa Pilipinas. Ganun ang ibig sabihin, mga tol. Pero in reality, kung siya ay lalabas ng bahay, 'di ba? Mga tol, 21 pesos, anong mabibili mo doon? Siguro makakakain ka, 'di ba? 21 pesos. Pero mga tol dito lang sa karinderya dito malapit sa amin ang kalahating ulam mga tol, pabibili ka halimbawa sa karinderya, kalahating ulam mga tol 30 pesos na agad eh. Kasi nasa 60 pesos na order ng isang ulam eh. So wala pang kanin. O kung magluluto ka naman sa bahay, syempre gagastos ka ng mga rekado mo, 'di ba? Sibuyas, kamatis o kung ano man ang gagastusin mo. Siguro makakabili ka itlog. Oo, itlog. Paano yung kanin? May mabibili ka ba na 10 pesos na kanin? Siguro sa karinderya may mabibili kang 10 pesos na kanin. So itlog. Ulam mo araw-araw itlog at saka kanin. Hotdog. 'Di ba? So alam nyo mga tol, sa totoo lang ang 21 pesos ay hindi talaga sapat 'yan para masabing hindi ka mahirap mga tol. Ang 21 pesos kahit pulubi sa kalye mga tol, may 21 pesos siya, maniwala kayo yung mga nanglilimos. So hindi pala sila mahirap, ibig sabihin gano'n. Mga tol, kulang ang 64 pesos mo maghapon. Pangkain. Realidad lang mga tol, hindi tayo anti doon sa NEDA o hindi tayo anti doon sa secretary na yon mga tol. Hindi tayo anti doon sa katauhan niya. Pero 'di ba bilang isang mamamayang Pilipino at kayo alam nyo din naman mga tol, na kulang ang 64 pesos. 'Di ba? 64 pesos ano to, lokohan? 1 meal lang 'yon, oo, 1 meal. Pwede na 'yon, 64 pesos. O umorder ka ng kalahating ulam, umorder ka ng kanin, magtubig ka, 'di ba? Kasi ang isang order ng ulam 60 pesos eh. So pwede ka siguro umorder kung magbibigay pa sila ng kalahati. Yung kalahating yung kapiranggot na lang sa palatito 'yon, mga tol, tipirin mo na lang. 'Di ba? 64 pesos, my goodness. Tuloy natin. Kaya naman pinulsuhan ng UNTV News Team ang ilan nating kababayan kung kasya nga ba sa isang meal ang 21 pesos. Para kay Emily Pineda, kulang na kulang ito kahit sa pansiteria sila kakain.
Kanin 10 pesos, 13 pesos po yung manok, tas yung soft drinks 15 pesos po. Huwag ka na mag-soft drinks. 13 pesos plus 10 pesos, 23 pesos. Kulang yung 21 pesos. Bali 43 pesos na po agad. 23 na nga po pag Huwag ka na mag-soft drinks, di ba? wala po yung soft drinks eh. Oh. Hindi po kakasya talaga yung 21 pesos sa isang meal. Lalo sa mga trabahador po na kagaya namin. Lugaw. Ewan ko kung may nabibili pang 20 pesos na lugaw ah. Pero alam ko lugaw nasa 35 pesos na rin yan o 40 eh. Siyempre, ano po sa trabaho, siyempre mas malakas po kumain. Sina Daryl Barticio at Lito Camba na nagtatrabaho bilang truck driver sa Bulacan, sinabing umaabot sa 300 pesos ang nagagastos sa maghapong pagkain. Kaya paano raw makakasapat ang 21 pesos o 64 pesos na sinasabi ng gobyerno? 70. Kasa't kalahating kanin, Pepsi. Bali 100 lahat. O kasi mga tol, alam niyo kung pagkakain kayo, syempre trabahador ka eh, pagod ka mga tol eh. 'Di ba? Sa tutuusin, sa trabahador halimbawa construction worker mga tol, 21 pesos for example, isang pirasong kanin lang o sabihin na lang natin 10 piso na lang din yung manok katulad nung kanina sinasabi nung Ale, 'di ba? 13 pesos daw ang manok. Gawin na lang nating 10 piso. 'Di ba? Tapos 1 rice, 1 chicken. Mga tol, kulang na kulang yung 1 cup of rice para sa isang mabigat na trabaho na construction worker. Nagbubuhat ka ng semento, naghahalo ka ng semento, maghapong kang bilad sa araw, napakaraming pawis ang... Actually, yung mga construction worker nga dapat napakarami nilang kinakain saka iniinom na tubig kasi mas kailangan nila yun eh. Pero sample pa lang yan ha. Construction worker o sa mga minimum wage earner mga tol, siguro yung mga iba nagda-diet. Pero in reality, hindi talaga kasya 21 pesos. Huwag na tayong maglokohan sa bagay na ganyan. At 21 po ay hindi po sapat sa isang kainan. Isang kainan parang tanghalian, ano na eh, 100 plus na eh. Tapos yung 21 pesos pa kaya ano yung bibili nun? Diba? Anong mabibili nun? Kulang nga sa pamasahe yun eh. Papunta mo ng, halimbawa, mula Mandaluyong ka, punta ka ng Divisoria, 21 pesos. Di ka na makakauwi. Kanin lang. Ang mga nagtitinda sa Muñoz Market, sinabing hindi mabubusog sa halagang 20 pesos, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ba pwedeng dagdagan nila yun? 21 pesos na yun? Gawin natin 50 pesos, isang kain, pwede na yun. Medyo mabubusog ka na ng maganda noon. Hindi, actually mga tol, wala namang wala namang tawag dito, wala namang magagawa yung sinabi nila sa buhay natin kasi hindi naman pera yung sinasabi nila eh. Kumbaga parang statistics lang nila yon na masasabi lang daw mahirap kapag wala kang 21 pesos. Pero kung may 21 pesos ka naman, pangkain sang meal, hindi ka natatawaging mahirap mga tol. So siguro ginagawa nila yon para nga masabi na wala namang mahirap dito sa Pilipinas, di ba? Parang ganon mga tol. At saka siguro gina-justify nila yung taas ng sweldo natin. Di ba? Bakit nagkukulang ang sweldo ng mga minimum wage earner? 21 pesos lang, pwede ka na makakain 3 beses sa isang araw, 64 pesos lang. So bakit kinakapos ang minimum wage earner, di ba? Para pwede lang nila i-justify ng ganon. Pero kung tutuusin mga tol, hindi ata nila alam yung mga bagay na ganyan kasi hindi naman sila minimum wage earner eh. Diba? Hindi naman kasi ganun kaliit yung kinikita nila. Kaya hindi nila alam. Baka nga hindi nila alam talaga yung nangyayari sa kapaligiran natin eh. Kung gaano nakataas ang itinaas ng mga bilihin natin eh. Diba? Etong mga masang Pilipino, etong mga mamamayang Pilipino, sila talaga yung nakakaalam. Diba? Sa gatas ko pa lang, magkano na yung gatas ko? 15. Tapos mga kanin pa, ganun. Yung kanin ko nga 15 na. O sa iba, 15 pesos na isang order ng kanin. Sa totoo lang, 15 pesos na. Kasi ang taas na rin ng bigas ngayon eh. Liwanag ni Secretary Balisacan, ang nasabing halaga ay adjusted na batay sa inflation. Adjusted pa yun ah. Secretary Balisacan, ang nasabing halaga ay adjusted na batay sa inflation o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Goodness, hindi ata updated yun. The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some variant, the value of that in 2010
or 2010, kasi may inflation na, the relative prices have changed. Kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per Yes. Ayon sa NEDA, ang monthly food threshold ng isang pamilyang may 5 miyembro ay tinatayang nasa 9,581 pesos batay sa pag-aaral ng ahensya noong 2023. Ay naku po, 64 per day. So ang sabi nila mga tol dito sa 9,581 is a monthly food threshold per individual. So per individual 64 pesos per day para daw sa 5 miyembro ng pamilya times 5 mo yan, 320 times 30 days mo, 21 per 30 days mo is nasa 9,600 yan, 9,600 o 9,581 siguro, round off na lang yan mga tol. Pero alam naman natin mga tol, hindi talaga sasapat yun eh. 'Di ba? Alam naman natin hindi sasapat yun. Saka halimbawa mga tol yung 21 pesos sige pagkasyahin mo, malnutrition ka dyan. Malnutrition ka dyan. 'Di ba? Ito umano ay nangangahulugan ng 60 Pero mo, sige, magkano ang canned goods? Sige, i-comment nyo sa ibaba magkano ang lata ng sardinas. 4 pesos per person na gastos kada isang araw o nasa 21 pesos kada pagkain. May tuturing namang mahirap ang isang Pilipino kung kumikita lamang siya ng 2,759 kada buwan. 2,755 per month. Oo naman, mahirap talaga yan. Pero alam nyo mga tol, marami tayong kakilala, marami tayong yung kumikita ng mga minimum minimum, kumikita sila ng 16,000 per month. Kulang na kulang talaga yon mga tol kasi bukod sa pagkain mga tol, andiyan dyan yung pambayad mo ng kuryente, pambayad mo ng tubig, ilaw, pamasahe mo araw-araw papuntang trabaho dahil yung sinisweldo mo, dun mo rin kukunin yung pamasahe mo araw-araw eh. 'Di ba? Para makapasok ka sa trabaho, so bawas na agad 'yun. 'Di ba? Tas ang dami pang kaltas niyan. May mga babayaran ka pang mga PhilHealth o babayaran mo pang SSS at ang dami pang kaltas niyan mga tol. 'Di ba? Tapos doon mo rin kukunin yung pambaon mo kung meron kang anak, pambaon mo sa kanila, 'di ba? Pambili mo ng mga personal hygiene mo, sabon, toothpaste, shampoo, ang dami pang ibabawas niyan. Kaya nga nang nangyayari mga tol, talagang utang. 'Di ba? Napakahirap talaga mga tol. Kaya yung sasabihin nilang 21 pesos per meal, parang gina-justify lang ata nila yun na talaga namang magkakasya ang minimum. Sa totoo, in reality, hindi talaga magkakasya. Ibig sabihin, ang maaari lamang niyang pagkasyahin sa lahat niyang gastos sa isang araw ay hindi tataas ng 91 pesos. Hari Ilagan. 'Di ba? Ay naku po, ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo dito sa sinasabi ng NEDA? 21 pesos daw. Kahit gawin pa nilang 90 pesos yan, kasi may nagsasabi hindi daw 64 kundi 90 pesos daw. Kulang pa rin yun. Sa isang tao, tama yung sinabi nung isa, 300 pesos mga tol, yun, busog ka na nun, lalo na kung talaga nagtatrabaho ka. O kung gusto mong tipid talaga, 200 pesos. 200 pesos mga tol, tipid ka na talaga dun. Kasi in reality kahit saan ka pumunta, mahal na talaga mga bilihin ngayon. O di ba? Magluto ka man sa bahay o kumain ka sa karinderya o kumain ka sa pinakamurang karinderya. Dati nga meron pang 20 pesos tapsilog, ngayon wala na atang ganun eh. Di ba? Ako may 20 pesos tapsilog. Pwede yun, di ba? Talagang busog ka nun. Kaso wala na ngayon, 20 sulog, yung mga 20 silog, wala nang ganun ngayon eh. Anyway, bilang isang Pilipino, comment ka na lang sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.